So, yung makikita ang empty-sat animation. Yung kaulapan ng bagyong Ruby ay nakikita nyo na kumakaunti yung kaulapan niya as of now. So, ibig sabihin niya na humihina itong bagyong Ruby. Habang ito ay nasa medyo malayo sa Lubang Island. At kanina ng umaga, ang layo ng sentro ni Tropical Depression Ruby na po ay nasa 135 kilometers west-northwest ng Calapan City, Oriental, Mindoro. Kaya nung umaga ay ang lakas ng hangin po niya ay umaabot sa 60 kilometers per hour. Ngayon ay humina po siya. Ang lakas ng hangin po ngayon ay umaabot sa 45 kilometers per hour. So, yun nakikita ang forecast track ni Ruby. At ngayon, nandito po siya sa pagitan ng Batangas at yung Mindoro. So, sa may karagatan po siya. At ang pagkilos po niya ay nasa west. Inaasahan po natin ang pagkilos niya west towards West Philippine Sea sa bilis na 13 kilometers per hour. Ito po ang aking forecast position bukas na umaga. Nandito po siya. 8 o'clock. At Thursday ng umaga, nasa labas na po siya ng PAR. Ito po. Papunta na po siya sa Vietnam. So, ano ba inaasahan natin ng mula ngayon hanggang sa paglabas ng Philippine Area of Responsibility? Una-una, inaasahan po natin na lalabas sa PAR ay Thursday early morning, mga 12 a.m. to 2 a.m. po. Ay nasa labas, inaasahan po natin lalabas sa PAR. So, inaasahan po natin ng gradual improvement of weather sa Metro Manila at sa mga kalapit na lugar ng probinsya bukas ng umaga. Magsisimula na pong gumanda ng panahon. Kasi yun yung makikita, bukas ng umaga nandito na po siya. At ang diameter niya lumiit from 300 kilometers ngayon nasa 200 kilometers. So dito na po ay wala na epekto sa atin. So inaasahan po natin bukas ay mag-upisa na pong gumanda ang panahon natin. Lalo na po sa mga lugar na apektuhan ng Bagyong Ruby, kung saan nakataas po ang public storm warning signal number 1 kanina. At ngayon po ay wala na po nakataas na public storm warning signal number 1. And then, inaasahan pa rin natin habang ito ay kumikilos papuntang West Philippine Sea, maalon pa rin ang ating mga karagatan sa buong seaboards ng Luzon. Dahil po yan sa Ruby at ang Amihan. So, ibig sabihin po yan ay huwag munang pumalaot ang ating mga kababayan. Huwag pa rin magplanong pumalaot sa araw nito dahil maalon pa rin ang ating karagatan dahil ang inaasahan po natin yung taas ng alon aabot hanggang 4.5 meters. So, kailan silang papalaot? Ay, habang ito'y lumalayo si Ruby, yung Amihan naman po ang mga papatuloy na makaka-apekto sa atin kahit na nasa labas ng bansa o nasa labas ng PAR si Bagyong Ruby. Yung Amihan na naman yung patuloy makaka-apekto. So, magiging maalon pa rin ang karagatan within from today hanggang maaari po 2 days hanggang 3 days po. At nabanggit ko kanina, Thursday early morning po ay nasa labas na po ng PAR itong sentro ng Bagyo si Ruby. So ito po ang latest, ito po yung ating update sa Bagyong Ruby. Maraming salamat po. Wala na po. Wala na po tayong public storm warning signals sa ating bansa. So ang ating, dahil una-una ay tiniting lumalayo ang bagyo at humina po siya, ay ang lakas ng hangin po niya ay umabot sa 45 kilometers per hour. As ang diameter pa niya ay lumiit from 300 kilometers, ngayon nasa 200 kilometers. Ay, hindi na po, maliit na siya eh. So, inaasam natin yung Amihan
sa oras ito. Amihan itong nakaka-apekto sa atin. Sa Metro Manila. Amin na yan. Ngayong araw, maula po tayo. May paminsan-minsan pag-ulan at malakas na hangin. Dito sa Metro Manila, halimbawa, dahil sa amihan. Kasi yung amihan, may dalang po yan pag-ulan, mahinang pag-ulan at yung malakas na hangin. Kaya po, ito nga si Ruby, pero bakit ang buong seaboards ng Luzon ay maalon? Dahil sa amihan. Ito. Pag lumayo yan, nandito na siya, maalon pa rin ating karagatan dito. Dito banda. Mostly, magiging maalon pa rin dahil sa amihan. Meron pa. Ito, posibleng mabuong LPA. Ito. Ngayon, estimated na layo nitong posibleng LPA around 2,000 kilometers from here up to here sa Mindanao, east ng Mindanao. So ito ang susunod nating babantayan. Binabantayan natin yun. Closely monitoring itong mga nabubong mga kaulupan dito. Naiipong mga kaulupan dito sa area. Maga pa para sabihin yan. Dahil ngayon pa ay December 9, December 25. So malayo pa yon. Yung time period ay napakalayo pa. So, natin kung masagot ng diretso po yan. So, ngayon, ang masasagot ko lamang, maging update po tayo sa weather, lalo po dito mga posibleng mabuong LPA. Ngayon, naka-18 tayo na bagyo. So, average is 18 to 21 na bagyo. Sa buwan nito, isa o dalawang bagyo. So, may isa pa tayong inaasahan. Ang nagpahina kay Ruby, una yung malamig na hangin. Itong sa area nito, ito, malamig na po yan dahil sa amihan. Kaya ayaw ng bagyo na makapasok o maapektuhan siya ng malamig na hangin. Kasi dry and cold weather. Kasi itong amihan, although may water vapor siya dala, pero kaunti lamang. Kaya gusto niya kasi maraming water vapor para masustain ang kanyang lakas o lumakas pa. Hindi. Napasukan siya ng malamig na hangin. So, kaunti nakukuha niya, kaya humihina. Pangalawa, sa lupa. Interaction sa lupa. Yun lang. And then, yung sinasabi, vertical wind shear. Yung pag tinignan yung bagyo na yon inside you, nakaslant siya. Slant. So, pag gano'n ng slant ang structure niya, is hihina yung bagyo. So, tatlo ang dahilan po. Bukas ba, Sir Alzar, sana natin makikita na ng ating mga kabayan sa Metro Manila yung magpapakita na ba yung hari? Oo, sigurado yan. Kasi, yung diameter niya, maliit na. So, hindi na tayo makakapektuhan ng bagyo bukas. Kasi, inaasahan natin dito. Ito, siya, bukas ang umaga, 8 o'clock eh. So, makikita natin yung diameter niya. Malayo na po. So, asahan natin na magsisimula gumanda ang panahon and asahan natin magpapakita ang sikat ng araw. Sir, nabanggit niyo yung paparating na namataan niyo low pressure area? Ano po yan? Nabubong, posibleng maging low pressure area. O ngayon po, mga nabubong kaulapan po yun. Ito yung mga natawag cloud cluster. Yan. Pag may mga cloud cluster, ay mataas chance sa magkaroon ng LPA ito. Mabuong LPA. So, ito yung babantayan natin. Yes. Wala na pong katanungan. At yun po ang ating latest kay Ruby. Maraming salamat po. Exclusive. Rambo, exclusive.